ang manikuli sa inyo na unawain at pakinggan at suriin at timbangin na mabuti itong ating leksyon. Ang ikakikilala doon sa magsasagawa ng pagtalikod. Saan? Sa aral na itinuro ng ating Panginoon Kristo sa mga apostol. Ito ay totoong mahalaga sapagkat sa pamamagitan ng pag-aaral na yan, mauunawaan natin kung meron niyang tumalikod sa aral na itinuro ng ating Panginoon Kristo sa mga apostol. Kung ang magpapaliwanag ng mga suliraning ating pag-aaralan, ako, walang kamuluhan. At ako'y hindi dapat ninyong bigyan ng kalaga o paniwalaan. Dahil sa ang pinag-uusapan natin ay relisyon. Ang kailangang magsalita ng pagtuturo ng relihiyon ang mga tao na mayroong autoridad sa Diyos. Sa makatwid bagay ang mga propeta, ang ating Panginoon Kristo at saka ang mga apostol. Ito ang mga may autoridad sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Kaya dahil yan, magsisimula tayo. Dito sa Kapitulo 24 nitong Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, isinulat ni Mateo, pakinggan ninyo ang sinasabi sa versikulo 4. Ang wika, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Dito sa binasa ko'y may babala. At ang nagbababalay ang ating Panginoon Kristo. At ang ibinababala ay mag-ingat. Sinong kanyang binababalan? Yung mga alagad, yung mga apostol, yung mga Kristiyano. Anong kanya ibinababala? Huwag kayong mailigaw. Sa makatwid, ang ating Panginoon Kristo humuhula. At ang hinuhulaan niya ay ang magiging kalagayan ng kanyang iglesia o ng mga nagsisampalataya na may panganib. At ang panganib ay ang mailigaw. Kaya ang wika niya, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw. Sa makatwid, merong magliligaw. Kung merong magliligaw, sino yun? Paano natin makikilala yun? Hindi ba nililiwanag ng santong sulat kung sino yan at kung paano siya makikilala at kung ano ang mga gawain niyan dapat ikakilala sa kanya? Ipinaliliwanag. At kung ipinaliliwanag, ating basahin. Tingnan natin. Dito sa Tesalonica, sa Kapitulo 2, ikalawang sulat ni Pablo sa Tesalonica sa Kapitulo 3 at versikulo 3 hanggang 4, pakinggan ninyo. Huwag kayong padaya kanginuman. Babala na naman ang nagbabalay ang apostol. Ang apostol na ito si Pablo. Anong ibinababala? Huwag padaya. Sa makatwid, magkakaroon ng pagdaraya. At sa pagdaraya, ang wika ni Kristo, ililigaw. Sa pananampalatayang itinuro niya. Sino? Yung mga Kristiyano. Ngayon, huwag kayong padaya kanginuman sa anumang paraan. Sapagkat ito hindi darating maliban dumating muna ang pagtaliwakas. Ibig sabihin ni pagtalikod. At mahayag ang taong makasalanan, anak
sa kapahamakan. Sa makatuwid, masamang tao yun. Bakit? Iyon ang magsasagawa ng pagtalikod o pagtaliwakas. Saan? Sa aral na itinuro ng ating Panginoon Kristo sa mga apostol. Anong sabi? Taong tampalasan, anak sa kapahamakan. Sa makatuwid, ipinanganak siyang sadyang talaga ron sa kapahamakan dahil sa kanyang katampalasanan. Pero sino ito? Hindi maaari tayong makapag-ingat kung hindi natin siya makikilala. Ngayon, versikulo 4. Na sumasalangsang, tingnan ninyo yan, nagmamataas. Anong kanyang gagawin? Sasalangsang. Bakit? Para makapagmataas. Tuloy. Laban sa tinatawag na Diyos o sinasamba na anupad siya uupo sa templo ng Diyos at itatanyag ang kanyang sarili tulad sa Diyos. Ang tanong natin sino ito? Taong tampalasan, anak sa kapahamakan. Ano ang kanyang gagawin? Sasalangsang. Bakit? Para makapagmataas. Sino ang sasalangsangin? Diyos. At ano ang gagawin? Pupunta sa templo, diyan luluklok. At ano ang gagawin doon? Itatanyagan sarili tulad sa Diyos. Ngayon, ano ba natin ang Diyos? Yan ang unang tanong. Paano ito sasalansang para makapagmataas ng tulad sa Diyos? Hindi ba sinasabi yan ng salita ng Diyos? Sinasabi. At ang nagsasalita niyan ay ang ating Panginoon Kristo. Pakinggan ninyo. Dito sa Mateo, sa Kapitulo 23 at sa versikulo 9, pakinggan ninyo. Salita ng ating Panginoon Kristo. Huwag ninyong tawaging inyong amang sino man sa lupa. Sino ang nagsasalita? Ating Panginoon Kristo. Sino yung pinagbabawalan? Mga Kristiyano at mga apostol. Ano ang sinasabi? Huwag ninyong tatawaging inyong ama ang sino man tao sa lupa. Sapagkat iisa ang inyong ama. Sa makatwid, bagay ang nasa langit. Tumigil tayo. Ipinagbabawal ba yung ating ama't ina? Hindi. May utos doon. Igalang mo yung ama at ang iyong ina. Ang lumapastangan sa ama ikat sa ina, mamamatay na walang pagsala. Ialin itong ipinagbabawal na amang ito? Doon sa ministro, pinagbabawal. Anong ama? Yung ama ng kaluluwa. Bakit? Iisa ang ama ng kaluluwa. Sino? Ang ating ama ikang nasa langit. Ano ba ang kahulugan niyan salitang ama? Pasimula na pinanggalingan o manlilikha. Bakit tinatawag natin ang ating ama? Diyan tayo nagsimula at naging kasangkapan yan sa paglikha. Bakit tinatawag ang amang nasa langit? Kasangkapan siyang lumikha ng lahat ng bagay at ang lahat ng tao'y nanggaling sa kanya. Kaya, iyon ang ama ngayon. Sino itong taong tampalasan? Sasalangsang. Bakit sasalangsang? Para maging mataas. Gaanong kataas ang gusto? Tulad sa Diyos. Meron bang gumawa nito?
na ang ikay nasa templo, diyan nakaluklok. Yung salitang Ama, wikang Tagalog. Kung dalhin natin sa Kastila, Padre. At ang ina naman, Madre. At kung sa English, Father. At ang ina naman, Mother. Ngayon, meron bang mga ministrong tinatawag na Padre o Ama? Meron. Ali, Iglesia Katolika. Sino lang ang Ama? Ang nasa langit. Anong klaseng Ama? Ang mga sacerdotes katolikos. Ama ng kaluluwa. Sino ang Ama ng kaluluwa? Ang nasa langit. Anong gagawin nito? Sasalangsangin niyo. Sinong sasalangsangin? Si Kristo. Anong sabi ni Kristo? Huwag patatawa. Anong kanilang gagawin? Patatawa. Bakit? Para maging mataas. Saan upo? Nasa templo. Sa makatuwid, kilala natin. Bakit sinasabi nilang sila Iglesia ni Kristo at silang Itineo ni Kristo? Sapagkat ang Pilipino'y walang malay. Sa aral ng Diyos. Bakit? Hindi itinuro sa atin ang aral ng Diyos. Kung ang mga Pilipino'y nagsisipag-aral sa eskwela walang pagtuturo ng karunungan tungkol sa paglilingkod sa Diyos na itinuro ng ating Panginoon Jesucristo at ng mga apostol. Ang itinuturo roon, medisina, law, inhineriya, at iba't iba pang mga karera. Pero, yung salita ng Diyos, hindi. Kahit dahil diyan, naipasok niya. Wala tayong kamalay-malay sa bagay na yan. Ngayon, kailan matutupad yan? Yan ang ating tanong. Pues, balikan natin ng Tesalonika. Kailangan matiyak natin pati panahon kung kailan. Dito sa Tesalonika, sa ikalawa ring sulat sa Kapitulo 2 at ang versikulo 7 at 6. Ganito ang sabi, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan gumagawa na. Tayo tumigil. Kailan yun? Panahon ng mga apostol. Anong sabi ni Pablo? Gumagawa na. Kailan? Panahon ng mga apostol. Ngayon, itutuloy ko, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Lamang may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Sa makatuwid, bakit hindi matanyag ng panahon ng mga apostol? May pumipigil. Kung malis yung pumipigil, pues, malalantad na. Ngayon, ituloy natin sa versikulo 6. At ngayon, nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Sa makatuwid, pag naalis siyang nakapipigil na yan, makakayag siya sa kanyang panahon. Ngayon, ang hindi dapat makalimutan diyan, panahon pa ng apostol meron ng kilusan. Saan? Sa pagtalikod. Saan tatalikod? Sa pananampalataya o iglesyang itinuro ng ating Panginoon Kristo ngayon. Hahanapin natin ngayon yung nakapipigil. Kung ano yun? Dito sa mga gawa ng apostol, sa Kapitulo 20, at ang versikulo ay 29 hanggang 30. Ang wika rito, aking talastas na pagkaalis ko
magsisipasok sa inyong ganit na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Kailan? Pag-alis ko. Sino yung nagsasalita? Si Pablo. Sino ang kausap? Mga obispo. Anong uring pag-uusap ito? Komperensya, kapulungan. Anong sabi ni Pablo? Talastas ko. Nano? Pag-alis ko. Eno? Papasok sa inyong ganid na lobo. Anong gagawin? Hindi patatawarin ng kawa. Alin yung pag-alis ni Pablong iyon at kailan? Pues, pakinggan ninyo. Dito sa 37, merong sinasabi, silang lahat ay nanangis, nandi kawasa, at nagsiyakap sa leeg ni Pablo, at siya'y hinagkanila, na ang ikinakakapis na lalo ng lahat ay ang salitang sinabi niya, na hindi na nilang makikita pang muli ang kanyang mukha, at kanyang inihatid siya sa kanyang paglalakbay sa doong. Bakit nag-iyakan ng kapatid sa iglesia? Ang sabi ni Pablo, hindi na ninyo makikita pang muli ang aking mukha. Ano ang nangyari? Nagsiyakap sila. At siya'y kanilang hinalikan hanggang sa sila inihatid at nag-iyakan sapagkat dinamdam nila na ang pag-alis ni Pablo hindi na makikita. Saan siya paparoon? At hindi na siya makikita. Dito sa Timoteo, tingnan natin ang sinasabi kung saan siya paparoon. Sa Kapitulo 4, pasensya kayo sandali. Ganito ang sabi niya, ang aking babasahin ay iyon sagot saan po sa ating hinahanap na ano? Si Pablo'y hindi na makikita pag-alis. Saan siya paparoon? Ang sagot ay ito, sapagkat ako'y inyaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Saan pupunta si Pablo? Mamamatay na. Anong ika ni Pablo pagkamatay niya? O ng mga apostol? Papasok ang ganid na lobo. Anong salita iyong salitang iyo? Iyon figuratibo. Naglalarawan, nagtutulad, naguhuwad. Hindi ang papasok ay iyong lobong hayop, kundi itinutulad sa lobo sapagkat ang lobo'y mabagsik at pumapatay. Ito ang papasok sa iglesia, papatay. Hindi patatawarin ang tao na sumalangsang o tumanggi sa kanya. Papatayin kang walang pagsala. Sa makatwid, itong patatawag ng Ama ay malupit na tao. Pumapatay ng tao. At may kapangyarihang makapatay ng tao. Parang lobo sa baksik. Ngayon, kailan magsisimula ang kalampagpasok? Pagkamatay ng mga apostol ay papasok sila. Ngayon, itong ganyan, para makilala pa natin mabuti, ito ba'y naka-inimporme? Parang sundalo? Ang nebe, makikilala mo kahit saan siya paroon. Kahit isama mo sa karamihan ng tao, makikilala. Ang militar,
nakikilala. Ang pulis, nakikilala. Bakit? Naka-uniforme. Ito bang lobong ito? Nauupo sa templo't magpapanggap na ama ng kaluluwa ay naka-uniforme? Sinasabi ba ni Kristo yon? Opo. Basahin natin. Ganito ang sabi sa 7 at 15. Sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo na isinulat ni San Mateo, ang wika, mag-ingat kayo sa mga bulaan na nagsisilapit sa inyo. May damit tupa. Datapwat sa loob, lobong mani nila. Ano ang damit? Tupa. May damit tupa. Hindi tupa ito, kundi may damit tupa. Ano ba yung tupa? Tao ng Diyos yun. Bakit nating nalalaan? Pakinggan ninyo para makita ninyo kung ano yung tinatawag. Yung talagang tupa ng sinasabi rito sa Biblia. Dito sa versikulo 9 ng Juan 10, ang wika, ako ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa akin ay maliligtas. Papasok. Ang pinto ay si Kristo. Pintuan ng ano? Tingnan ninyo sa versikulo 1. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa pintuan ng mga tupa. Sino yung tupa? Tao. Pero ano itong magdaraya? May damit. Anong damit? Damit kabanalan, naka-uniforme. Anong uring uniforme? Hindi sundalo. Hindi naman muchacho. Hindi naman, damit kabanalan. Sa makatwidyo ng sagikan, na siya'y ang tungkulin, magbanal. Pero anong sabi? Magdaraya, yun lang damit. Ang sa pagbabanal, ano sa loob? Pumapataas. Kung sasabihin natin ang kasaysayan sa pamagitan ng Historia de la Inquisition at Misteryo de la Inquisition, makasampung beses ng daing tao sa Pilipinas ang pinatay. Pero, yan ay kasaysayan. At ang hindi nagbabasa ng kasaysayan, mahirap yun. At ang sasabihin ni balita, yun ay pangyayari. Ang hindi ninyo malilimutan, ang pagpatay kina Rizal at kina Burgos. Ano ang kasalanan ni Rizal? Yung ba'y magnanakaw? Yung ba'y tulisan? Anong kanyang ginawang masama? Nang hold up ba siya? Nambay ng dambong? Wala. Inatake ang bendita, kandila, kordon, mga paminsa, inatake ang kumpisal, inatake ang lahat ng gawa na itinuturo ng Iglesia Katolika, hindi ka, pues, inatake ang gobyerno Kastila. Ano ang ginawa? Pinapatay. Ang makatwid parang lobo. Pero, yan isa laang sa kasaysayan at litaw na litaw yan. Sa Europa, milyones. Kaya't makasampung beses ng tayo sa Pilipinas. Ang tao, ang pinatay. Ngayon, may damit tupa. Sa makatwidi, hindi tupa. Nagdadamit lang ng damit kabanalan. Ano yung itsura ng pagbabanal na yon? Sa Timoteo, sa Kapitulo 2 ng ikalawang sulat o Kapitulo 3 at versikulo 5, ganito ang sabi, may anyo ng kabanalan, datapwat
tinatanggihan ang kapangyarihan ito. Lumayo ka sa mga ito. Magtataka kayo siguro sa akin. Ang ipinagpalaki sa akin, ikita ng simbahan. Meron akong 2 tiyo, parehong pare. Isang bantog na predikador sa buong Pilipinas. Si Padre Selvino Manalo, destinado sa Pandakan. Si Padre Mariano Ideborja, kapatid ng aking ama sa ina, akong taga-akay niya pag siya'y nagmiminsa sa Santa Cruz. Bakit ako umalis? Ako'y may kaluluwa. Ako'y mamamatay. Ako'y haharap sa Diyos. Hindi ko maaaring sabihin sa Diyos na dinaya po ako. Hindi ko po nalan yan. Binigyan ng tanda. May damit pa. Ano ang kahulugan? May anyo ng kabanalan, pero tinatanggihan ang tunay na pagbabanal. Pero sa damit, ang akala mo'y pana. Pero anong sabi? Anyo lang. Humiwalay kayo ka sa ito. Inisip-isip ko sa aking sarili, paano kaya? Ito yung mga magulang ko. Ito nagpalaki sa akin. Dito ako naging kasangkapan ito sa pagbuhay sa akin. Pero alin ang isa sa alang-alang ko? Ang pag-ibig sa aking mga kamag-anakang ito o ang pag-ibig sa Diyos? Ang wika ng ating Panginoon Kristo, ang umiibig sa ama, sa ina, nang higit sa akin, sa kanyang asawa, sa kanyang anak, higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Sinabi ko, Diyos ko, gusto kong maging karapat-dapat ko ako sa iyo. At kung ganyan, ipinasya ko, ako humiwalay. Yun ilaban sa loob ko, pero hindi yun ang konbiksyon ko. Ang konbiksyon ko, humiwalay. Kapag yan ang sabi, uulitin ko, pakinggan ninyo. May anyo ng kabanalan, datapwat tinatanggihan ng kapangyarihan ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ano ngayon ang gagawin ko? Hindi ako lalayo. Napakaliwanag nitong mga pagkakasabi. Pues, nandiyan. Ano pa ang ikakikilala natin? Pues, pakinggan ninyo sa versikulo 6. Sino ito? May damit tupa, sa loob ay lobo. Anong ibig sabihin? May anyo ng kabanalan, pero tinatanggihan ng kapangyarihan ito. Lumayo ka sa mga ito. Ano pang ikakikilala? Sapagkat ang mga ito ay nanganggagapang sa bahay at binibihag ang mga babae. Tayo tumigil. Ano yung sinabing binibihag? Yung salitang bihag, karaniwan ngayon sa Korea. Ang uno, nakabibihag ng komunista at ang komunista ay nakabibihag naman sa sundalo ng uno. Saan dinadala? Sa concentration camp. Itong babaeng nabibihag, nasa concentration camp. Alin yan? Kumbento. Marami bang bihag? Napakarami. Anong ginagawa ron? Bilanggo na yun. Maaari bang pakialaman pa ng ina, ng ama? Hindi na. Ninang hustisya? Hindi. Yung bang mga tinatawag na mongha ay maaaring makapanawag man lamang o anuman namamatayaw nang hindi nalala na kahit sino. Bakit? Bihag. Ito ang mga tanda. Napakaliliwanag. Walang relisyon sa mundo na mayroong bihag at nasa mga konsentrasyon.
na hindi mapakikialaman ng kahit sino sapagkat diyan ano pa ang sinasabi nitong santong sulat? Sasabihin lang nyo, magdaraya si Manalo, minumura ate Iglesia. Hindi ako nagmumura. Sino nagsasalita? Ito! Sino yan? Apostol, ating Panginoon Kristo. Yung may kagagalitan ninyo, si Kristo namatay ng dahil sa atin. Ang mga apostol pinatay ng dahil sa pagsunod kay Kristo. Pues mga utusan ng Diyos sa kakakayag ng Kanya. Kung saan man lang ako'y walang binasa sa inyo at ako'y mura ng mura, pues huwag na ninyo kong palabasin. Patayin ninyo ko. Bakit? Masamang tao. Nagpapasama ng kapwa-tao. Pero iyan, nababasa. Meron pa ba tayong ikakikilala? Meron pa. Tingnan natin naman ang aral. Dito rin sa Timoteo, sa Kapitulo 4, unang sulat, ganito ang sabi sa versikulo 1. Hayag na sinasabi ng Espiritu na may magsisitalikod sa pananampalataya. Pakinggan yung maigi. Makikinig sa Espiritong magdaraya at sa aral ng demonyo. Kilino niyan. Ngayon, ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na magilag sa lamangkate o sa karne. Ngayon, ang tanong nga ito, ipinagbabawal ba nilang pag-aasawa? Sasagot ang mga Catholic defender. Hindi ikaw pinagbabawal ng Katoliko ang pag-aasawa. Oh. Hindi ba bawal sa pari at sa madre? Meron ba madre may asawa at may anak? Siguro sabihin nyo, baka ikay masinungalingan, merong may anak, hindi ako nakikialam doon. Yun ang ayaw kong pakialaman. Ang pinakikialaman ko ito. Sa makatwid, pinagbabawal ba sa padre at sa madre ang mag-asawa? Bawal. Sa makatwid, nagbabawal. Anong tawag yan? Aral ng demonyo. Bakit? Sinong lumikha ng pag-asawa? Diyos. May asawa ba ang mga obispo nung araw? Meron. Ang mga apostol? Meron. Ang wika sa atin ni may anyo ng kabanalan, pero tinatanggihan ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng kabanalan ay ang kautsan o ang ebanghelyo. Bawal ang pag-aasawa. Pero, kung ako'y nagbubulay-bulay sa aking sarili, ako'y may padre. Ako'y may madre. Magano ang aking ama at saka ang aking asawa. Ako, anak. Bawal ang pag-aasawa. Pero bakit padre, madre? Ewan ko ba? Doon napuputol ang pagwawari ko at napupunta ko roon sa aking ama't ina. Padre, madre, ang anak ay ako. Tingil ko roon. Bahala naman kayo. Entonces, anong sabi? Aral ng demonyo. Sinong nagbabawal ng pag-asawa? Sila. Sinong nag-uutos na huwag kumain ng karne, kumbihilya, mga Biyernes Santo? Sila. Sino nagsasabi niyan? Si Manalo. Eto, Diyos. Kanyang salita. Sa makatwid, sinong tatalikod? Yun kamulaan. Sino yon? Yun kay nasa templo. At ano ang gagawin? Sasalangsangin ng